Hoy sa lahat, si Sofia to. Ang Rewind Justice ay maghahatid sa inyo ng mga kwento ng paghihiganti na magpapasabog sa isipan nyo. Kung handa na kayo, pindutin ang subscribe at simulan na natin. Nakatayo ako sa isang sulok ng Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila. Hawak ang isang flute ng champagne na hindi ko pa nagagalaw. Pinapanood ang ate kong si Regina na maging sentro ng atensyon tulad ng isang propesyonal. Perpekto ang engagement party niya. 300 na bisita, mga ice sculpture, isang live jazz quartet, at sapat na bulaklak para punuin ang isang buong flower shop sa loob ng isang buwan. Sofia. Biglang sumulpot sa tabi ko si Mama. Ang pangatlong baso ng champagne ay nagpalakas sa boses niya. Huwag kang magtago diyan sa sulok. Halika. Ipakikilala kita sa future mother-in-law ni Regina. Tinatanong kanya. Ang tono niya ay nagsasabi ng lahat. Huwag mo kaming ipahiya. Sumunod ako kay Mama sa gitna ng maraming tao. Nilagpasan ang mga grupo ng kasamahan ni Regina mula sa Ayala Synergy Consulting, ang pamilya ng kanyang fiancé na si Marco, at mga pinsan na halos hindi ko na makilala. Huminto kami sa isang grupo malapit sa dessert table. Ito yung isa ko pang anak, si Sofia, sabi ni Mama. Hindi ang bunso kong anak, ni hindi man lang pangalan ko ang nauna. Basta, isa ko pang anak. Yung nagtatrabaho sa computers. Magalang na tanong ng nanay ni Marco. Software engineering? Mahina akong pagtatama. How nice. Sabi sa amin ni Regina, work from home ka lang daw madalas. That must be so convenient for you. Convenient? Code? Para sa hindi sapat ang tagumpay para magkaroon ng totoong opisina. Biglang lumitaw si Regina sa tabi namin. Nagniningning sa kanyang custom-made na engagement gown, iniabot ang kanyang kamay para ipagyabang ang 3-carat na diamanting singsing mula kay Marco. Very independent si Sofia. Mas gusto niyang magtrabaho mag-isa. Some people just aren't built for corporate environments. Dagdag pa ng tita ni Marco na may simpatiya. Narinig ko na ang iba't ibang bersyon ng usapang ito sa buong buhay ko. Ngumiti ako ng magalang at hindi nagsalita. Ilang taon ka ng single ngayon, Hija? Tanong ng isa pang tita. 5? 6? Very focused sa career niya si Sofia, sabat ni Mama, na paraan niya para sabihing bigo ako sa personal na buhay. Pinisil ni Regina ang balikat ko sa paraang mukhang nagmamahal. Pero sa totoo'y mapangmaliit. Mataas kasi ang standards ng kapatid ko. Minsan, masyadong mataas. Diba, Sofia? Nagtawanan silang lahat na may simpatiya. Kawawang Sofia. Masyadong mapili kaya walang pumapatol. Nag-vibrate ang phone ko. Isang text mula kay Alex. Ngumiti ako at nag-reply. Malapit na. Who's that? Tanong ni Regina. Ang walang hanggang pagkausyosera niya ay lumabas. Finally seeing someone? Kaibigan lang. Sagot ko, Sofia. Bumaba ang boses ni Regina sa tono ng pagiging ate na ginagamit niya kapag may ibang nakikinig. You're 35. Hindi mo pwedeng sabihing kaibigan lang forever. Maaga pa lang, nahati na kami ni Regina sa aming mga papel. Siya ang people person. Karismatiko, ambisyoso, laging alam ang sasabihin. Ako ang technical, tahimik, analytical, mas komportable sa code kaysa sa cocktail conversation. Bakit hindi ka nalang tumulad sa ate mo? Ang naging paboritong linya ni Mama noong high school kami. Si Regina ay naging homecoming court. Ako, umabot sa nationals ng robotics team. Ang boyfriend ni Regina ay ang star player ng basketball team. Ang boyfriend ko ay ang aking Java textbook. Pareho kaming napunta sa business sa di inaasahang pagkakataon. Kumuha si Regina ng MBA sa AIM at pumasok sa management consulting. Ako naman, kumuha ng master's sa computer science at naging software architect. Sa paningin ng aming mga magulang, si Regina ay umuunlad. Ako, nabubuhay lang. Ang totoong hidwaan ay nagsimula 6 na taon na ang nakalipas. May dinidate ako noon, si Alejandro Alex Tan, isang venture capitalist na nakilala ko sa isang tech conference. 4 na buwan na kaming nagde-date.
Pinapanatili itong tahimik habang inaalam namin kung seryoso ba ito. Si Regina noon ay walang relasyon at gulong-gulo. Sino ba yung ka-text mo? Tanong niya sa isang family dinner. Napansin ang ngiti ko. Someone I met at a conference. Inagaw niya ang phone ko bago ko pa mapigilan. Namutla ang mukha niya. Alex Tan, ng Summit Ventures? Kinuha ko pabalik ang phone ko. Paano mo siya nakilala? Sofia, nasa listahan siya ng Forbes ng mga bilyonaryo under 40. Ang firm niya ay namamahala ng higit sa $10 billion. Nanliit ang mga mata niya. Paano mo siya nakilala? Nagkita kami sa isang conference. Nagkausap. Dinidate mo siya. Ang di paniniwala sa boses niya ay kasing talas ng kutsilyo. We're seeing each other. Hinila ako ni Regina palayo sa pamilya. Sofia, makinig ka sa akin. Ang mga lalaking tulad ni Alex Tan, hindi sila nakikipag-date sa mga babaeng tulad mo ng pangmatagalan, baka. Alam mo na? Trip-trip lang, nagpapakabait, pero hindi yan magtatagal. That's a horrible thing to say. Nagiging realistic lang ako. 5 set lang ng damit ang paulit-ulit mong isinusuot. Para sa'yo, ang small talk ay isang parusa. Sinabi mo sa akin na gusto mong mamatay sa mga party. Ang mga lalaking tulad niya, kailangan nila ng isang taong kayang dalhin ang mundo nila. Mga gala, fundraiser, board dinners. Kamumuhian mo ang bawat segundo niyan. Baka naman gusto niya ako kung sino ako. O baka naman masasaktan ka lang at ipapahiya mo ang pamilya kapag pumutok ito sa publiko. Just manage your expectations. Okay? Umalis ako sa usapang iyon at gumawa ng desisyon. Wala na akong sasabihin sa kanila. Hahayaan ko silang isipin kung ano ang gusto nilang isipin habang nabubuhay ako sa aking totoong buhay. Nag-propose si Alex 18 na buwan pagkatapos. Simpleng proposal. Sa apartment ko. Isang Martes ng gabi. Walang grand gestures. Siya lang na nagsasabing hindi niya kayang isipin ang buhay niya nang wala ako at inilabas ang isang platinum na singsing na may isang perpektong diamante. Agad akong nagsabi ng, "Oo, siguro itago muna natin to." Mungkahi ni Alex. Nasa gitna ako ng isang malaking acquisition. Baka makagulo ang media attention. Pumayag ako. Pero may isa pa akong dahilan kung bakit hindi ko ininda ang lihim na ito. Gusto kong makita kung gaano katagal akong mamaliitin ng pamilya ko. Tawagin mo mang petty o self-preservation. Tinawag ko itong isang eksperimento sa kalikasan ng tao. Nagpakasal kami pagkatapos ng 4 na buwan. Pribadong seremonya sa Manila City Hall, sinundan ng hapunan, kasama ang mga business partner ni Alex at ang mga tunay kong kaibigan. Ang mga taong hindi kailanman nagparamdam sa akin na kailangan kong maging iba, hindi alam ng pamilya ko. Akala nila, nasa isang work conference ako sa Singapore. Ang kasal namin ay perpekto. Maliit, intimate, eksakto kung ano ang gusto naming dalawa. Ang sinabi ko sa pamilya ko nang tanungin ni Mama tungkol kay Alex, it didn't work out. Masyadong komplikado ang long distance. Mukha siyang nakahinga ng maluwag. Probably for the best, anak. Those technology people work such crazy hours. Niyakap pa ako ni Regina. I know it hurts now, pero you dodged a bullet. Magiging miserable ka lang sa mundo niyang yan. Tumango ako at hinayaan silang maniwala. Samantala, sa totoong buhay ko, lumago ang firm ni Alex sa $14 billion under management. Naging miyembro siya ng board ng 7 malalaking kumpanya. Bumili kami ng bahay sa Forbes Park, isang 200 million peso na bahay na ako mismo ang nag-renovate, pinili ang bawat detalye. Na-promote ako bilang Chief Technology Officer sa Axiom Systems, namamahala ng OT3 na engineer at 2.5 billion peso na taunang technology budget. Palagi kaming naglalakbay Singapore. London, Tokyo pinagsasama ang business ni Alex sa buhay na hindi kailanman paniniwalaan ng pamilya ko na kaya kong abutin, pero patuloy akong dumadalo sa mga family event, nasuot ang aking 5 set ng damit, minamaneho ang aking simpleng Honda, hinahayaan silang isipin na
Nakatira pa rin ako sa aking maliit na kondo na sa totoo lang ay ang halfway house namin sa BGC para sa mga gabing late na ako natatapos sa trabaho. Pinanood ko ng mabuti ang career ni Regina. 3 taon na ang nakalipas, sumali siya sa Ayala Synergy Consulting bilang senior partner. Ang specialty niya ay ang makakuha ng malalaking technology clients. Just closed another 8-figure deal, anunsyo niya noong nakaraang Pasko. Desperado ang mga tech companies sa magagandang consulting ngayon. Ang pipeline ko? Grabe, nagtanong ako ng mga interesado tanong. Iniipon ang impormasyon. 2 buwan na ang nakalipas, nabanggit ni Regina ang kanyang career-defining client. Isang venture capital firm. Maaari itong mga hulugan ng isang multi-million-dollar na kontrata. Kapag nakuha ko to, magiging managing partner ako bago mag-40, sabi niya sa brunch. This firm is legendary. Notoriously selective. Pero may inside track ako sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Marco sa corporate law. Humingop ako ng kape. Alam ko na kung aling firm ang tinutukoy niya. Nabanggit ni Alex ang agresibong pitch ng Ayala Synergy Consulting. 9 beses na silang tumawag sa loob ng 6 na linggo, sabi niya sa akin sa hapunan. The partner keeps name-dropping connections. Sinasabing kaya niyang baguhin ang aming portfolio strategy. Anong tingin mo? Tanong ko. Overpriced. Underwhelming methodology. Hindi kami interesado. Hindi alam ni Regina yan. Akala niya, ilang linggo na lang at isasara na niya ang pinakamalaking deal sa kanyang career na siyang nagdala sa akin sa gabing ito. Pinapanood si Regina na dominahin ang kanyang engagement party habang kaswal niya akong sinisiraan sa sinumang makikinig. The Summit Ventures deal closes next month, sabi ni Regina sa isang grupo ng kanyang mga kasamahan. 9 months of cultivation. Pero sa wakas, may meeting na ako sa CEO nila. Once I present our proposal, it's essentially done. The relationship is there. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Si Alex. How much longer? I miss you. Ako. 1 more hour. Then I'm all yours. Sino yung ka-text mo? Lumitaw si Regina sa balikat ko. Nakangiti ka. Bago yan. Kaibigan lang. Sofia, you're 35 years old. Kailan mo ba titigilan niyang kaibigan lang na dahilan at susubukan mong makipagkilala sa iba? Okay lang ako, Regina. Hindi ka okay. Mag-isa ka. Ibinaba niya ang kanyang boses sa paraang akala niya ay nag-aalala bilang kapatid. Nag-aalala ako sa'yo. Trabaho ka ng trabaho. Hindi ka lumalabas. Hindi ka man lang sumusubok. Baka masaya ako sa kung ano ako. Walang masayang mag-isa, Sofia. Itinuro niya ang ballroom na puno ng mga mag-asawa, pamilya, koneksyon. Ganito dapat ang buhay. Partnership, celebration, pag-ibig. May buhay ako. May trabaho ka. Iba yun. Pinisil niya ang braso ko. Hindi ko sinasabi to para maging masama. Sinasabi ko to dahil nagmamalasakit ako. Pero masyado kang partikular. Masyadong sarado. Mahirap kang pakisamahan. At dahil diyan, nawawala sa'yo ang lahat. Ang salitang iyon ay tumama. Tulad ng dati. Mahirap pakisamahan. Ang tatak na daladala ko sa buong buhay ko. Baka tama ka. Mahina kong sabi. Ang mukha ni Regina ay lumambot sa awa. Alam kong tama ako. At Sofia, tinanggap ko na. Malamang magiging single ka habang buhay. And that's okay. Hindi lahat ay para sa partnership. Some people are just, Regina, speech time. Tawag ni Marco mula sa gitna ng silid. Pinisil ni Regina ang braso ko ng isa pang beses. We'll talk later. Gusto kitang tulungang tanggapin to. Umalis siya para sumama kay Marco sa mikropono. May nag-abot sa kanila ng mga baso ng champagne. Tumahimik ang silid. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ni Marco. Naglunsad ng isang talumpati tungkol sa paghahanap ng kanyang soulmate. Tungkol sa kung paano mo malalaman kung nakilala mo na ang iyong perfect match, tungkol sa kagalakan ng pagbuo ng buhay kasama ang isang taong bumubuo sa'yo.
Nang siya na ang magsasalita, hinila niya ako sa harap. Gusto kong pasalamatan ang aking pamilya, sabi ni Regina. Ang braso niya'y nakaakbay sa akin, lalo na ang kapatid kong si Sofia, na laging nariyan para sa akin sa buong buhay ko kahit na magkaiba kami. Magkaiba. Code. Para sa ako'y matagumpay. Siya hindi. Magkaiba talaga kami ng landas ni Sofia, patuloy ni Regina. She's brilliant with technology. Totoo. Napakagaling. Nabubuhay siya sa kanyang tahimik na buhay. Kontento na sa pagiging independent at natutunan kong tanggapin na hindi lahat ay gusto ang kung anong mayroon ako. Ang mga tao sa silid ay gumawa ng mga tunog ng simpatiya. For years, sinusubukan kong iset up si Sofia. Ipakilala siya sa mga tao, tulungan siyang makahanap ng isang tao, pero napagtanto ko, ang boses ni Regina ay nagkaroon ng kumpiyansang tono na perpektong umabot sa buong tahimik na silid. My sister might just be one of those people who's meant to be alone. Masyado siyang partikular, masyadong set in her ways, masyadong mahirap pakisamahan para sa karamihan, magalang, maawaing palakpakan, and honestly, tumingin si Regina ng direkta sa akin. Sa tingin ko, hinding-hindi ka na makakahanap ng kahit sino, Sofia. Hindi dahil hindi ka kahanga-hanga. You are. Pero dahil hindi ka marunong mag-compromise, hindi ka sumusubok. At tinanggap ko na yan. Sana, matanggap mo rin. Niyakap niya ako. Pumalakpak ang mga tao. Lahat ay nakatingin sa akin na may simpatiya at awa. At yung partikular na uri ng kasiyahan na nakukuha ng mga tao kapag nakikita nila ang kabiguan ng iba at gumaan ang pakiramdam nila sa sarili nilang buhay. Kumalas ako at sinabi ng malinaw, "Tama ka, Regina. Hinding-hindi na ako makakahanap ng kahit sino." Mukha siyang guminhawa. Na para bang sa wakas, ay tinanggap ko na ang katotohanan. Lumayo ako sa mikropono, kinuha ang aking telepono at nag-text kay Alex. Reject Ayala Synergy Consulting's 200 million peso proposal permanently. Notification on Monday. Ang sagot niya ay dumating sa loob ng 5 segundo. Done. Email drafted. Gusto mo bang ipadala ko na ngayon? O hintayin ko? Ako. Wait until Monday morning. 9 a.m. sharp. Alex. Consider it done. Love you. Get out of there. Tumingin ako. Nagriring ang telepono ni Regina. Kumunot ang noo niya sa screen. Ang kanyang managing partner, tumatawag sa isang Sabado ng gabi sa gitna ng kanyang engagement party. Lumayo siya para sagutin at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha, pagkalito, tapos halos hindi maitagong panik. 12 minuto siyang nasa tawag. Nang bumalik siya, pilit ang kanyang ngiti, nag-aalala ang kanyang mga mata, pero hindi siya tumingin sa akin. Hindi pa niya alam, nagpatuloy ang party ng 3 oras pa. Nakipag-usap ako, binati ang mga magulang ni Marco, kumain ng isang hiwa ng 7-tier cake na marahil ay mas mahal pa sa una kong kotse, pagpatak ng hating gabi. Dahan-dahan akong umalis. Naghihintay si Alex sa parking garage, hindi ang kanyang karaniwang Tesla, kundi ang Mercedes G-Wagon na ginagamit namin kapag gusto naming iwasan ang atensyon. Gaano kalala? Tanong niya habang sumasakay ako. Inanunsyo ni Regina sa 300 na tao na masyado akong mahirap pakisamahan para mahalin. Na tinanggap na niya na mamamatay akong mag-isa, na hinding-hindi ako makakahanap ng kahit sino dahil hindi ako marunong mag-compromise o sumubok. Grabe, sa harap ng lahat. Ng mga kasamahan niya, ng pamilya ko, ng mga bisita. Ginawa niyang bahagi ng kanyang engagement celebration. Tahimik si Alex sandali. Yung rejection sa Ayala Synergy. Sigurado ka na? Sigurado ako. Isinandal niya ang buong promotion niya bilang managing partner sa pagkuha sa firm mo. Ilang buwan na niyang sinasabi sa lahat na sigurado na, yon, it was never going to happen. Ang proposal ay mediocre, sa pinakamabuti, overpriced, underwhelming methodology.
Umaasa lang sa pagbanggit ng mga koneksyon imbes na sa totoong halaga. Hindi niya alam yan. Akala niya, ang koneksyon ng pamilya ang magsasara ng deal. Hindi. Nireview ko ang proposal bago ko pa nalaman na kapatid mo siya. Hindi ito maganda. Nag-drive kami pa uwi sa Forbes Park, sa bahay na hindi nila alam na pag-aari ko. Sa buhay na hindi nila kayang isipin na binuo ko. Pwede mo pa rin namang sabihin sa kanila, sabi ni Alex, habang papasok kami sa aming garahe. At tapusin na, to, saan ang educational value doon? Tumawa siya. Hahayaan mo talaga silang matuklasan ito sa sarili nila. Sinabi lang ni Regina sa 300 na tao na masyado akong mahirap para mahalin ng kahit sino, na mamamatay akong mag-isa. Na tinanggap na niya ang aking permanenteng kalungkutan bilang katotohanan. Oo, hahayaan ko silang matuklasan ito sa sarili nila. Pumasok kami sa loob. Nagpalit ako mula sa aking party dress papunta sa pajama. Nagsalin ng isang baso ng alak. Umupo sa aming terrace na tanaw ang lungsod. Nag-vibrate ang phone ko. Isang text mula kay Regina. That call was weird. Senior partner asking if I'm sure the summit deal is closing. Almost like they're worried. Did I oversell it? I'm probably overthinking. Hindi ako sumagot. Isa pang text pagkatapos ng 20 minuto. Umalis ka ng maaga. Okay ka lang? Ako. Pagod lang. Congratulations ulit sa engagement. Regina, thanks. Sorry kung too much yung speech. I just want you to be realistic about your life, you know. Stop waiting for some fantasy and accept what's actually possible for you. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal. Ako, I appreciate your concern. Iyon na ang pinakadiplomatikong bagay na kaya kong sabihin. Linggo, brunch sa bahay ng mga magulang ko. Ang aming buwan ng obligasyon sa pamilya na 6 na taon ko ng tapat na dinadaluhan, ginagampanan ang papel na inaasahan nila. Dumating ako eksakto sa oras. Dala ang leche flan na lagi kong dala, suot ang isa sa aking 5 set ng damit dark jeans at isang simpleng sweater. Nandoon na si Regina, mukhang pagod. Maitim ang ilalim ng mga mata. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Sofia! Tawag ni Mama. Pasok! Kinekwento lang ni Regina ang tungkol sa stress sa trabaho. Inilapag ko ang leche flan at sumama sa kanila sa dining room. Nagbabasa si Papa ng business section. Nag-aayos si Mama ng mga pastry. Si Regina ay nakatitig sa kanyang telepono na para bang kakagatin siya nito. Okay lang ba ang lahat? Tanong ko. Hindi. Tumingin si Regina. Hindi okay ang lahat. Kakatanggap ko lang ng email mula sa Summit Ventures. Ang proposal namin ay ni-reject. Permanently. Ang CEO mismo ang personal na pumirma sa rejection. Nako, sabi ni Mama. Akala ko ba sigurado na yon? Dapat lang. 9 na buwan ng relationship building, mga koneksyon sa loob. Lahat perpekto. Nanginginig ang mga kamay ni Regina. Ang rejection letter ay brutal. Sinasabing wala silang interes sa Ayala Synergy Consulting Services ngayon o sa hinaharap. Hindi yan standard na lengguwahe. Personal yan. Baka hindi lang angkop sa kanila ang proposal, mungkahi ni Papa. Hindi. 12 taon na akong ganito. Alam ko kung kailan solid ang isang deal. Solid ito. Tumingin si Regina ng direkta sa akin. Hanggang sa may sumabutahe nito. Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin. Bakit naman may sasabotahe sa'yo? Mahinahon kong tanong. Hindi ko alam. Sofia, sabihin mo sa akin. Nagtatrabaho ka sa tech. May kilala ka ba sa Summit Ventures? Nag-vibrate ang phone ko. Si Alex. Board meeting done early. Home for lunch. Ako. Nasa bahay ni na Mama. Baka matagalan. Sofia? Tanong ni Regina. Tinanong ka ng ate mo? Sabi ni Mama. Kung may kilala ako sa Summit Ventures? Ulit ko. Bakit mahalaga yan? Dahil personal ang rejection na ito. Hindi karaniwang nakikialam ang CEO sa pagtanggi sa mga consulting proposal. May nag-impluwensya sa desisyong ito. Tumataas ang boses ni Regina. At nangyari ito eksaktong 24 na oras
Pagkatapos ng engagement party ko, pagkatapos kong huminto siya, pagkatapos mong ano? Tanong ko. Wala. Hindi. Sabihin mo. Pagkatapos mong i-anunsyo sa 300 na tao na masyado akong mahirap mahalin, na hinding-hindi ako makakahanap ng kahit sino, na tinanggap mo na mamamatay akong mag-isa, na mula ang mukha ni Regina. Hindi ko yun sinadya. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan kitang tulungang maging realistic sa pamamagitan ng paggawa sa aking di umano'y kabiguan bilang sentro ng iyong engagement celebration? Mga anak, sabat ni Mama. Hindi ito tungkol sa party. Eksakto itong tungkol sa party, sabi ko. Regina, tinanong mo kung may kilala ako sa Summit Ventures. Ang sagot ay oo. Kilalang kilala ko ang CEO. Actually, nanlaki ang mga mata ni Regina. Kilala mo si Alex Tan? Oo. Kilalang kilala. Paano? Pwede mo ba akong ipakilala? Sofia, kung makakakuha lang ako ng isang meeting para magpaliwanag, hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Career ko to. Kung may connection ka man lang. Dad, sinabi kong hindi, Regina. Bakit? Bakit ka napakahirap pakisamahan tungkol dito? Ito ang tipikal sayo. Itinatago mo ang impormasyon, tumatangging tumulong sa pamilya. Hindi kita maipakikilala sa asawa ko. Ang katahimikan ay ganap. Ang tasa ng kape ni Mama ay huminto sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Ang dyaryo ni Papa ay kumaluskos at tumigil. Tinitigan ako ni Regina na para bang nagsimula akong magsalita ng Mandarin. Anong sabi mo? Halos pabulong na tanong ni Regina. Si Alex Tan. Asawa ko siya. 4 na taon na kaming kasal. Na, hindi yan nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang aking mga larawan at idinulas ito sa mesa. Ang aming wedding photo. Ako, sa isang simpleng puting damit. Si Alex, sa isang madilim na suit. Pareho kaming nakangiti sa City Hall. Kinuha ni Mama ang telepono ko na may nanginginig na mga kamay. Ito, kailan ito? 4 na taon na ang nakalipas. June 22. Nagpakasal ka 4 na taon na ang nakalipas at hindi mo sinabi sa amin? Matalas ang boses ni Papa. Busy kayo sa promotion party ni Regina noong weekend na iyon. Ayaw naming ma-overshadow yon. Ayaw ninyong. Nauutal na sabi ni Mama. Ang kasal mo! Gusto lang namin ng maliit na selebrasyon. Kami lang at mga malalapit na kaibigan. Naging perpekto ito. Inagaw ni Regina ang telepono ko. Zoom in ang larawan na para bang makakahanap siya ng ebidensya na peke ito. Ito ba talaga si Alex Tan, ang venture capitalist, ang nag-reject sa proposal ko? Ikaw. Ang mukha ni Regina ay dumadaan sa mga emosyon na masyadong mabilis para masundan. Sinabi mo sa kanya na i-reject ito. Iminungkahi kong bigyan niya ng konsiderasyon ang iyong proposal na nararapat dito, which was none. Mapait na sabi ni Regina. Sinabi mo sa kanya na i-reject ito permanently. Hindi. Sinabi ko sa kanya na kapatid kita at hiniling na i-review ang iyong proposal ng patas. Ni-reject niya ito permanently dahil hindi ito sapat na maganda. Sinungaling. Ang proposal ko ay napakaganda. Ang proposal mo ay overpriced ng 30%. Umaasa sa methodology na 3 taon ng luma at hindi nagpakita ng anumang pag-unawa sa aktwal na diskarte sa pamumuhunan ng summit. Sinabi sa akin ni Alex, yan? Bago pa niya malaman na kapatid kita. Biglang tumayo si Regina. Ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig. Sinabutahe mo ako. Pinrotektahan ko ang asawa ko mula sa isang mediocre na pitch, mula sa isang taong 6 na taon akong sinasabihan na hindi ako sapat para sa kahit ano. Mediocre? Basag ang boses ni Regina. Sa tingin mo, mediocre ang trabaho ko? Sa tingin ko, mahusay ka sa iyong trabaho. Sa tingin ko rin, umaasa ka sa charm at connection.
sa halip na mag-develop ng tunay na expertise. At sa tingin ko, inakala mong mas mangingibabaw ang relasyon ng pamilya kaysa sa merito. Hindi ka pani-paniwala ito. Humarap si Regina sa aming mga magulang. Naririnig niyo ba to? Sadyang sinira niya ang karir ko dahil sa galit. Wala akong sinira. Mahinahon kong sabi. Tumanggi akong tulungan kang gamitin ang isang relasyon na hindi mo alam na umiiral. Magkaibang bagay yon. Dapat sinabi mo sa kanya na tanggapin ang proposal, sabi ni Mama. Ganyan ba ang ginagawa ng pamilya? Dahil ang pamilya rin ay hindi nag-aanunsyo sa dalangdaang na tao na ang kanilang kapatid ay masyadong mahirap mahalin. Pero nagawa yon ni Regina nang walang problema. Sinusubukan kitang tulungang tanggapin ang katotohanan. Giit ni Regina. Hindi. Ginawa mong bahagi ng iyong selebrasyon ang di umano'y kalungkutan ko. Ipinahiya mo ako sa publiko para mas gumaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Hindi yan totoo. Regina, sinabi mo sa 300 na tao na hinding-hindi ako makakahanap ng kahit sino. Sinabi mong masyado akong mahirap, masyadong partikular, masyadong set sa aking mga paraan. Sinabi mo sa kanila na tinanggap mo na ang aking permanenteng pag-iisa. Tinitigan ko siya ng matatag. Ang tanging problema lang ay habang tinatanggap mo ang aking malungkot na hinaharap. Kasal na ako sa isang lalaking 9 na buwan mo nang desperadong sinusubukang pahangain. Gaano mo katagal nang alam na nagpipitch ako sa summit? Dahan-dahang tanong ni Regina. Mula nang una mo itong nabanggit, 3 buwan na ang nakalipas. Alam mo ito sa buong panahon. Alam mong kasal ka sa CEO na nililigawan ko. At wala kang sinabi. Bakit ko naman sasabihin? Napagdesisyonan mo ng isa akong kabiguan. Hinayaan lang kitang maniwala sa gusto mong paniwalaan. Nag-scroll si Regina sa kanyang telepono ng galit na galit. Yung bahay sa Forbes Park. Yung nasa Architectural Digest noong nakaraang taon. Sa inyo yon, sa amin ni Alex. Yung posisyon ng CTO sa Axiom Systems. 2.5 billion peso, technology budget. Ikaw yun. 3 taon na. Diyos ko, tumingin si Regina. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pagtataksil at di paniniwala. Nagsinungaling ka sa amin sa loob ng maraming taon. Hindi, Regina. Nabuhay ako ng tahimik habang gumagawa ka ng mga assumption. May pagkakaiba. Akala namin nahihirapan ka. Protesta ni Mama. Akala namin kailangan mo ng suporta. Akala ninyo isa akong kabiguan. Pagtatama ko. Akala ninyo masyado akong mahirap para makahanap ng pag-ibig. Masyadong hindi matagumpay para maging mahalaga. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng pinaniniwalaan ninyo at ng katotohanan ay hindi kayo nagtanong. Inakala nyo lang ang pinakamasama dahil hinayaan mo kami. Sabi ni Papa, dumadating ka na suot ang mga lumang damit. Minamaneho yang sira-sirang Honda. Yang sira-sirang Honda ay ang aking commuter car. Mayroon din akong Land Cruiser. Hindi ko lang nakita ang dahilan para patunayan ang kahit ano sa mga taong napagdesisyonan nang hindi ako karapat-dapat sa kanilang respeto. Nag-vibrate ang phone ko. Si Alex. Should I come get you? You've been there 2 hours. Nag-reply ako. Yes. Bring the Porsche. Tumayo ako. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka pwedeng umalis lang, sabi ni Papa. Kailangan nating pag-usapan to. Pag-usapan ng ano. Kung paano nyo ako trinato, na parang kahihiyan sa loob ng 6 na taon. Kung paano ginawang aliwan ni Regina ang di umano'y kalungkutan ko. Sa tingin ko, natakpan na natin yan ng husto. Sofia, sandali. Tumayo rin si Regina. Yung proposal sa summit, pwede mo bang pakiusapan si Alex na pag-isipan ulit? Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang taong ito, na ilang taong nagparamdam sa akin na maliit ako, na nag-anunsyo ng aking walang hanggang pag-iisa sa isang ballroom na puno ng mga tao, na ipinahiya ako sa publiko habang nabubuhay ako sa isang buhay na hindi niya kayang isipin. No, please. Kung ipapaliwanag mo lang na kapatid mo ako
Alam ni Alex na kapatid kita. Iyon mismo ang dahilan kung bakit niya idinagdag ang permanently sa rejection. Hindi siya nakikipagnegosyo sa mga taong nananakit sa akin. Hindi kita sinaktan. Regina, sinabi mo sa 300 na tao na mamamatay akong mag-isa sa iyong engagement party. Ginawa mong bahagi ng iyong selebrasyon ang aking di umano'y kabiguan. Sinusubukan kitang tulungang tanggapin. Hindi. Sinusubukan mong patunayan na mas magaling ka sa akin. At gumana ito. Hanggang sa matuklasan mong ang buhay na akala mo ay ginagalawan ko ay isang kumpletong kasinungalingan. May bumusina sa labas. Lumakad ako papunta sa bintana. Ang Porsche Taycan ni Alex, yung ginagamit niya sa mga board meeting, yung mas mahal pa sa mortgage ng bahay ng mga magulang ko, ay papasok sa driveway. Siya yan? Pabulong na sabi ni Mama. Lumabas si Alex, mukhang eksakto kung ano siya isang bilyonaryo na naka-casual na damit pang weekend na marahil ay mas mahal pa sa buwan ng sahod ng karamihan. Lumakad siya papunta sa pinto. Binuksan ko ito. Bago pa siya makakatok. Hi, sweetheart. Sabi niya, at hinalikan ako. Sorry I'm early. Missed you. Tumingin siya sa likod ko sa aking pamilya. Lahat ay natigilan sa iba't ibang estado ng pagkabigla. Kayo po siguro ang pamilya ni Sofia. Ako po si Alex. Nice to finally meet you all properly. Inabot niya ang kanyang kamay sa aking ama. Na automatikong nakipagkamay. Kasal ka talaga sa anak namin? Sabi ni Papa. 4 years this June po. Best decision I ever made. Tumingin si Alex sa akin. Ready? May dinner pa tayo kina Senator Reyes ng 6. Kina Senator Reyes? Mahinang sabi ni Regina. His wife and Sofia were college roommates. Madaling sabi ni Alex. We have dinner monthly. Sofia, you should probably change. Sabi ni Maria. Formal daw ngayong gabi. Kinuha ko ang aking purse. Susunod ako sa kotse. 2 minutes. Tumango si Alex at lumabas. Bumaling ako sa aking pamilya. Kailangan ko nang umalis. Inaasahan kami sa bahay ng senador. Sofia, sandali. Pigil sa akin ang boses ni Regina. Kailangan nating pag-usapan to. Lahat? Tungkol sa ano? Kung paano mo ako ginawang walang kwenta sa loob ng maraming taon. Kung paano mo inanunsyo ang kalungkutan ko sa 300 na tao. Kung paano mo isinandal ang iyong career sa isang koneksyon na hindi mo alam na umiiral. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Gusto mong malaman kung bakit hindi ko sinabi sa'yo? Na pinakasalan ko si Alex? Tiningnan ko silang lahat dahil 6 na taon na ang nakalipas noong una kaming nag-date. Sinabi sa akin ni Regina na ang mga lalaking tulad niya ay hindi napupunta sa mga babaeng tulad ko. Sinabi niyang ipapahiya ko ang pamilya kapag hindi maiiwasang maghiwalay kami. Ginawa niyang misyon na kumbinsihin akong hindi ako sapat. Sinusubukan kitang protektahan, hindi Regina. Sinusubukan mong patunayan na mas nakatataas ka. At sa halip na labanan ka, nagpasya akong hayaan kang maniwala sa gusto mong paniwalaan habang binubuo ko ang buhay na gusto ko. Isang buhay na, sa huli, ay higit pa sa anumang naabot mo. Ang sama mo, sabi ni Mama. Talaga? Masama ba noong inanunsyo ni Regina na mamamatay akong mag-isa? Noong sinabi niyang masyado akong mahirap para mahalin ng kahit sino? Noong pinagtawanan ako ng 300 na tao? Pumunta ako sa pinto. Sa tingin ko, hindi ako ang masama dito. Lumabas ako. Iniwan sila sa nakabibinging katahimikan. Nagsimula ang mga tawag sa loob ng 1 oras. Regina, Sofia, kailangan nating mag-usap. Yung ginawa mo sa karir ko. Tawagan mo ako, Mama, Sofia, Elizabeth. Hindi ganito kung paano inaayos ng pamilya ang mga bagay-bagay. Tawagan mo ako kaagad, Papa. Nalulungkot ang mama mo. Kailangan nating pag-usapan ito. Bilang mga matatanda, pinakinggan ko ang bawat voicemail habang nag-aayos para sa hapunan kina Senator Reyes. Isang formal na itim na bestida, mga hikaw na diamante na bigay ni Alex para sa aming anibersaryo. Ang aking wedding ring na 4 na taon ko nang suot. Pero kahit kailan,
ay hindi napansin ng pamilya ko. Tatawagan mo ba sila pabalik? Tanong ni Alex, habang inaayos ang kanyang kurbata. Eventually, hindi ngayong gabi, mawawala kay Regina ang promotion na yon. Hindi niya kailanman makukuha ang business namin. Mahina ang proposal niya. Ang tanging dahilan kung bakit niya inakalang sigurado na ay dahil umasa siyang mas mangingibabaw ang koneksyon kaysa sa kakayahan. Sisisihin ka niya habang buhay. Malamang. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo ba, dapat ko bang sinabi sa kanila ng mas maaga? Sa tingin ko, pinrotektahan mo ang sarili mo mula sa mga taong palaging minamaliit ka. Walang masama doon. Pumunta kami sa mga Reyes, isang casual na pagtitipon ng 30 na tao, kasama ang 2 senador, isang federal judge, at 3 Fortune 500 CEOs. Si Maria Reyes ay naging kasama ko sa kwarto noong college. Alam niya ang lahat. Alam na nila sa wakas? Tanong niya nang magkaroon kami ng sandali. Nalaman nila ngayon paano nila tinanggap. Kumbinsido si Regina na sinabotahe ko ang kanyang career. Sa tingin ni Mama, masama ako. Si Papa, nalilito lang. Good. Baka magdalawang isip sila bago kanila maliitin sa susunod. Kinabukasan, gumising ako sa 63 na text message mula sa mga pinsan. OMG! Kasal ka kay Alex Tan! Mula sa mga tita. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Mula kay Tito Mike. Nakita namin ang bahay niyo sa magazine. Kailan kami pwedeng bumisita? At isa mula kay Regina. Kailangan ko ng introduction sa summit. Nakasalalay dito ang trabaho ko. Please, tinawagan ko siya. Sumagot siya agad. Sofia, thank God. Look, alam kong may mga nasabi ako. Sinabi mo sa 300 na tao na mamamatay akong mag-isa, katahimikan. Hindi ko yun sinadya. Oo, sinadya mo. 6 na taon mo akong pinaramdam na isa akong kabiguan. Regina, bawat family gathering, bawat Pasko, palaging may komento tungkol sa aking relationship status, sa aking career, sa aking mga desisyon sa buhay. Kinailangan mong ako ang maging hindi matagumpay na kapatid para ikaw ang maging bida. Hindi yan patas. Talaga? Binuo mo ang iyong buong pagkatao sa pagiging mas magaling sa akin. At kinailangan mong ako'y maging mas mababa para gumana yun. So, paghiganti to? Ang pagpigil sa akin sa summit? Ito ay boundaries. Hindi ko hinahalo ang personal kong buhay sa negosyo. Lalo na kapag ang taong humihingi ay ilang taon akong trinato na parang basura. Kapatid mo ako at kapatid din kita. Pinigilan ka ba niyan sa pagpapahiya sa akin sa publiko sa iyong engagement party? Mahabang katahimikan. Yung proposal sa summit, sabi ni Regina sa wakas. May pag-asa pa ba? Wala. Sofia, mawawala sa akin ang pagkakataong maging managing partner. Kung gayon, hindi mo dapat isinandal ang lahat sa isang deal na hindi mo kayang i-deliver. Pero, kaya ko sana. Kung tinulungan mo ako, hindi Regina, hindi mo kaya. Ni-review ni Alex ang iyong proposal nang hindi niya alam na sayo yon. Sinabi niyang overpriced at underwhelming ito. Ang tanging dahilan kung bakit mo inakalang sigurado na ay dahil umaasa ka sa mga koneksyon na wala ka naman talaga. May koneksyon ako sa pamamagitan ni Marco at walang pakialam si Alex sa mga koneksyon. Ang mahalaga sa kanya ay kakayahan. Hindi sapat ang ganda ng proposal mo. Hindi ko yun kasalanan. Binabaan ko siya ng telepono. 6 na linggo pagkatapos, nakipagkita ako sa mga magulang ko para sa kape. Neutral na lugar, sa isang coffee shop sa pagitan ng kanilang bahay at ng aking opisina. Mukha silang mas matanda, pagod. May utang kaming apology sa'yo. Simula ni Mama. Para saan partikular? Sa pag-aakala ng pinakamasama. Sa hindi pagtatanong. Sa pagtrato sa'yo na mas mababa ka kaysa kay Regina. Lagi naman akong mas mababa kaysa kay Regina sa paningin ninyo. Hindi yan totoo. Mahinang protesta ni Papa. Pa?
Literal na ipinakilala mo ako bilang isa pa naming anak sa mga event, hindi sa pangalan. Basta yung isa. Napaigtad siya. Akala namin nahihirapan ka, sabi ni Mama. Nagmamaneho ka ng lumang kotse. Nagsusuot ng simpleng damit, hindi ka nagkwekwento tungkol sa buhay mo. Dahil sa tuwing sinusubukan ko, inililipat niyo ang usapan kay Regina. Pagkatapos ng ilang panahon, tumigil na akong sumubok. Sorry, sabi ni Papa. Totoo, naging terrible kaming mga magulang sa'yo. Oo, naging ganyan nga kayo. Maaayos pa ba natin to? Tanong ni Mama. Tiningnan ko sila. Ang mga taong ito na nagparamdam sa akin na invisible ako sa loob ng maraming taon, na interesado lamang ngayon dahil natuklasan nilang matagumpay ako ayon sa kanilang mga pamantayan. Hindi ko alam. Kaya niyo ba akong tratuhin na may halaga? Hindi lang dahil nakapag-asawa ako ng matagumpay, kundi dahil anak ninyo ako. Gusto naming subukan, sabi ni Mama. Kung gayon, magsimula kayo sa pag-unawa kung bakit ko ito itinago sa inyo. Hindi ko itinago ang aking kasal dahil sa galit. Itinago ko ito dahil napagdesisyonan nyo ng isa akong kabiguan at ayaw kong mahawaan ng inyong paghuhusga ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Nag-usap kami ng 2 oras. Nagtanong sila tungkol kay Alex, sa aking trabaho, sa bahay. Tunay na nakinig sa aking mga sagot. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa kasal? Tanong ni Papa, dahil promotion weekend ni Regina yon. Ayaw kong makipagkumpetensya. Kaya kami ni Alex, ginawa na lang namin ang sarili naming bagay. Sana pumunta kami, sabi ni Mama. Talaga? O ginugol niyo sana ang buong seremonya sa pag-iisip kung bakit ang isang tulad ni Alex ay magpapakasal sa isang tulad ko? Hindi siya sumagot. Kailangan ko ng oras. Sabi ko sa kanila, kailangan kong makita kung kaya niyo akong tratuhin ng may respeto. Hindi lang awa na nagkataong nakapag-asawa ako ng maayos. That's fair, sabi ni Papa. Naghiwalay kami na may maingat na yakap. Yung uri na kumikilala na sinusubukan namin. Pero hindi pa kami naroon. 3 buwan pagkatapos, nag-host kami ni Alex ng aming unang family dinner sa bahay sa Forbes Park. Dumating ang mga magulang ko. Tumanggi si Regina. Sinabing may trabaho. Umiyak si Mama habang nilalakad ang bahay na dinisenyo ko. Ang ganda nito. Sofia. Sobrang ganda. Ginugol ni Papa ang 20 minuto sa aking home office. Tinitingnan ang aking mga parangal, ang aking mga degree, ang naka-frame na artikulo sa Forbes tungkol sa mga umuusbong na leader sa tech. I'm proud of you, mahina niyang sabi. Unang beses kong marinig ang mga salitang iyon. Naghapunan kami sa terrace. Walang magarbong handa, masarap na pagkain lang, at pag-uusap na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naramdaman kong tunay. Hindi ito perpekto. Ang mga taon ng pagwawalang bahala ay hindi nawawala sa isang hapunan. Ngunit ito ay isang simula. 6 na buwan pagkatapos noon, nag-text si Regina. Pwede ba tayong mag-usap? Yung totoong usap. Nagkita kami sa parehong coffee shop. Iba ang itsura niya, hindi na gaanong sigurado. Mas mapagkumbaba. Hindi ako magiging managing partner ngayong taon, sabi niya. Pinatay ng summit thing ang momentum ko. I'm sorry. Talaga? Oo. Hindi ko gustong mabigo ka, Regina. Ayaw ko lang maging stepping stone mo sa tagumpay. Hinalo niya ang kanyang kape. Nag-therapy ako. As sinusubukang alamin kung bakit kailangan kong ikaw ang maging hindi matagumpay. At lumabas na binuo ko ang aking buong pagkatao sa pagiging successful sister. Noong lumabas na mas matagumpay ka pa sa akin sa mga paraang hindi ko man lang alam na posible, may nasira sa kung paano ko nakikita ang sarili ko. So, anong gagawin mo ngayon? Ngayon, hihingi ako ng tawad. Totoong tawad. Hindi dahil kasal ka sa isang taong matagumpay, kundi dahil ginugol ko ang maraming taon sa pagpaparamdam sa'yo na maliit ka para maramdaman kong malaki ako. Masama yun. Sofia, I'm sorry. Tiningnan ko ang taong ito na paulit-ulit akong sinaktan
na humingi lang ng tawad matapos harapin ang mga kahihinatnan. Ngunit nakita ko rin ang isang taong sumusubok. Maaari tayong magsimulang muli, sabi ko. Pero Regina, kung sakaling iparamdam mo ulit sa akin yan, kung gagamitin mo ulit ang buhay ko bilang punchline mo, tapos na tayo. Naiintindihan ko. Seryoso ako. Alam ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nag-usap kami ng maraming oras. Totoong usap, marahil sa unang pagkakataon, bilang mga matatanda. Hindi ito perpekto. Ang tiwala ay nangangailangan ng panahon para muling buuin. Pero ito ay tapat. Isang taon pagkatapos, dumating si Regina sa aming anniversary party. Nakilala niya si Alex ng maayos. Hindi bilang isang business target, kundi bilang kanyang bayaw. Sa huling bahagi ng gabi, pagkatapos ng ilang baso ng alak, sinabi niya, pero ito, itinuro niya ang aming tahanan na puno ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa amin. Ito pala ang tunay na itsura ng tagumpay. Pwede mo ring magkaroon nito? Pinagsisikapan ko. Lumalabas na ang pagiging successful sister ay hindi kasing-kasiya siya ng pagkakaroon ng tunay na mga relasyon. Itinaas ko ang aking baso. I'll drink to that. Nag-cheers kami. Magkapatid sa wakas, sa paraang hindi pa namin naranasan noon. Hindi perpekto, hindi walang mga sugat, pero totoo at sapat na iyon. Huwag nating hayaang diktahan ng iba ang kwento ng buhay natin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Sofia, mag-subscribe na para sa mas marami pang nakaka-inspire na paghihiganti.